Bilang isang Katoliko, dapat nga ba tayong maniwala sa mga horoscope at mga zodiac sign? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam mo, pagdating sa mga horoscope at zodiac sign ay madalas tayong mga Pilipino, yan yung gusto natin tinitignan sa mga dyaryo, tamad, or sa internet, or sa mga apps na mada-download natin. At everyday, di ba, tinitignan mo kung ikaw ay Capricorn, Aries, Leo, or kahit anong zodiac sign ka, or kung anong year of the animal ka. Madalas, ito yung nagiging basehan natin ng blessing or ng swerte or magiging kapalaran mo for this year or for next month, or kung tatama ka ba sa loto, or makikita mo na ba yung one true love mo, or suswertein ka ba sa negosyo. Parang ito yung nagiging basihan natin para maging swerte or para umunlad tayo sa buhay. Pero ang tanong, dapat ka nga bang maniwala dito at idepende ang future mo sa mga to? Alam mo, dito sa libro ni Father Nonet C. Legaspi about liberation and exorcism, by the way, mabibili mo to sa St. Paul, okay? Pwede mo yan i-check sa St. Paul. At bilang isang Katoliko ay highly recommend to get your copy ng librong to kasi marami kang matututunan dito. So dito may diniscuss si Father Nonet about astrology and horoscope. Ayan. So babasahin ko sa inyo kung ano nga ba ang stand ng Catholic faith dito. Sabi dito sa aklat ni Jeremiah chapter 10 verse 2, winika ng Diyos, huwag niyong tularan ang mga pagano at huwag katakutan ang mga tanda sa langit, hindi gaya nila. So, sa pamamagitan ng pagsusuri sa ayos ng mga bituin at planeta, ang mga astrologo ay gumagawa ng oroskopyo batay sa buwan at araw ng kapanganakan ng isang tao. Inilalapat nito sa buhay ng tao ang interpretasyon sa mga tanda at nababasa sa galaw at kilos ng mga bituin at planeta. Ito ay panghuhulang ipinagbabawal ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw ay Katoliko, ay hindi ka dapat maniwala sa mga ganito. Okay? Sa mga astrology, sa mga horoscope. Ito ay paglabag sa unang utos, pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos, pag-ako sa kaalaman at kapangyarihan hindi galing sa Diyos, at pagturing sa mga bagay na pawang likha ng Diyos na parang may kapangyarihang kawangis ng sa Diyos. Madalas tayong mga Katoliko ay madali tayong maniwala sa mga ganitong, lalo na sa mga horoscope, sa mga astrology, minsan sa mga bituin, yung magiging kapalaran mo. Pero alam mo, sabi nga, pag dinedepend mo yung future mo or yung mga blessing mo sa mga yan, ay parang nawawalan ka ng tiwala sa Diyos at nilalabag mo yung first commandment. Sabi ko nga, di ba, sa recent vlog ko, na bakit mo pa kailangan na maging sigurista ka pagdating sa future mo? Bakit kailangan mo malaman kung suswertein ka ba? 'Di ba? Bakit mo pa kailangan ng proof kung talaga bang mabibless ka sa buhay mo? Kung year of the horse, year of the dragon, year of the rabbit,
Imagine mo yun na binibase mo yung kapalaran mo sa mga hayop na yan before pa dumating itong mga horoscope na to at itong mga astrology na to. Matagal nang biniles ni Lord ang future mo. Matagal ka nang binigyan ng grasya at biyaya ng Diyos nung simulang binigay niya ang anak niyang si Jesus dito sa mundo. Diyan sa Bible, makikita mo yung kung sino ba tayo as a Christian, bilang isang Kristiyano. At yes, hindi tayo makakaiwas sa mga problema, sa mga trials, sa mga challenges. Kasi ang pagiging Kristiyano, we should take up our cross. Diba? Kung si Jesus nga, hindi naging exempted pagdating sa suffering. Even mga apostles ay dumaan din sa mga pagsubok, persecution. And we as Christian, dadaan tayo doon because we are in a fallen world. Okay? Wala pa tayo sa langit, wala pa tayo sa paradise. At part yan ng buhay natin yan. Part yan ng pagiging tao mo. Part yan ng pagiging Kristiyano mo. Darating lang yung point na wala ka ng problema at puro masaya na lang ang pangyayari pag, di ba, nasa heaven na tayo, pag nandun na tayo kasama ng Diyos. Because God is love. Because lahat ng nakapalibot sa Diyos ay puro pagmamahal lang. But right now, nandito pa rin tayo sa mundong to. Nandyan ka pa rin sa pagiging tao mo. Dito minomold tayo ng Diyos yung character natin. Diba? Kailangan natin mag-grow dito. Parang dito sa earth, ito yung training ground natin papunta sa eternity. Okay? Kaya dapat mo talagang galingan habang nandito ka sa mundong to. Na lahat ng pagsubok na darating sa'yo, it's a training. It's a test. Bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, makaka-experience pa rin tayo ng langit sa mundong to. God is still a sovereign God, and God wants you to experience heaven here on earth. God wants to pour out His favor, His mercy, His grace into your life. God wants to bless you in your family, in your job, in your career, in your finances, in your business, in your health, in your spirituality. Kasi Diyos siya at meron siyang magandang plano para sa buhay mo. That's why hindi mo na kailangan itong mga horoscope na to, itong mga astrology na to, para malaman mo kung talaga bang suswertein ka sa buhay. Dahil kapatid, hindi ka swerte. You are already blessed. God has already blessed you. Paano mo malalaman yun? Nandun sa Bible. Di ba basahin mo ang Bible at makikita mo doon that God has a greater plan in your life. That you have a brighter future with God. At dumating si Jesus sa mundo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi mo na kailangan yung mga horoscope na yan. Dahil kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, diba? Kahit sabihin nila na ang Year of the Dragon, kung Year of the Dragon ka, diba? Or Year of the Rat, sabi mamalasing ka or hindi ka suswerte ngayon, ba't ka magde-depend doon? Bakit mo kailangang i-claim na ikaw ay year ng mga hayop? No, you are Year of the Lord. Diba? Na ikaw ay pinanganak na Kristiyano, pinanganak kang Katoliko, at kung pinanganak kang anak ng Diyos, kahit ano pang trials or kahit ano pang mga delubyong dumating, nandyan pa rin ang tatak ng Diyos sa'yo. And you still have the favor and the grace of God. I hope na marami kayo natutunan sa vlog na to. And make sure na i-share mo tong vlog na to sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mo, or sa mga kapamilya mo na alam mo sobrang makakatulong itong vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to be part of my supporters group so that I can able para makagawa pa ako ng mas maraming vlog na katulad nito na maging part ka ng aking supporters group. Kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron ka makikitang join button sa baba ng video na to.
Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Dito sa ating online store, makikita mo na meron tayong mga bagong release na mga design, yung I Conquered 2020 with Jesus at itong Disipulo shirt natin. At syempre, available pa rin ang ating top sellers na Katoliko Ako shirt. Paano ka nga ba pwedeng maka-order? I-click mo lang yung item na napili mo, kunyari itong black na Katoliko Ako shirt. I-click mo lang yan. At dito, meron ka makikita mga sizes na pagpipilian mo. Extra small, small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. I-click mo lang tong buy it now. And then, mapupunta ka sa page na to at i-fill up mo yung mga necessary information na kailangan. And most importantly, huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong contact number kasi dito ka tatawagan at iti-text na magde-deliver ng ating mga merchandise item. And after mong ma-fill upan itong form na to, i-click mo lang yung continue shipping. And mapupunta ka na sa ating mode of payment. Take note na ang ating cash on deliveries ay available lamang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at Rizal. And outside these areas, pwede ka magbayad through GCash, DragonPay, and PayPal. Dito sa DragonPay, dito available lahat ng mga major banks at mga remittance center natin at mga bayad center. So, piliin mo lang yung DragonPay kung ito yung option na napili mo. Nagdi-deliver din tayo sa buong mundo through Teespring, ang ating international store. Para maka-order ka ng ating mga merchandise item, dito sa baba ng video na to, dyan sa may description box or dyan sa may comment section, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng maka-order ng ating mga merchandise items. So, i-click mo lang yan. Shop now at Adrian Milag TV Merchandise Store. Thank you and God bless. So, that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So, this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.